Yan po mga kasaksid. Magandang umaga po sa ating lahat. At naku, very excited po ako sa ipapakilala ko sa inyo today, no? Pero bago po muna yan, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos po natin. So yun, papakilala ko po sa inyo mamaya at mamasyal muna kami. Papakita namin sa inyo yung tanim ni Doc. Okay. Naman tayo nagpunta sa nagpunta sa commercial scale. Sabi ayun po mga kasaksid, ito po si Doc Armando po. Si Doc Armando po, yun nga, na marami tatanong, ang alam nila, doktor ng katawan. Yun po pala, yun po, doktor po siya ng lupa, mga kasaksid. So yun po, sa agriculture po si Doc Armando. At napunta tayo dito sa kanya dahil gusto natin malaman kung ano po ba yung mga diskarte ni Doc at yung may papayo nyo po sa atin, lalo sa mga nagtatanim, sa paano gumanda yung lupa natin. At ipapakita niya rin sa atin yung garden ni Doc. Kaya abangan nyo yan. Stay tuned tayo sa vlog na ito mga kasaksid. So yun, let's go po tayo, Doc. Ano pong masasabi nyo, Doc, sa ano natin? Una sa lahat, good morning sa yung mga viewers. Napakarami na muna palang subscribers. Thank you po, Doc. Opo. Sana nga ituloy-tuloy ang programa mo para matulungan mo naman yung mga magsasaka natin. Yes po. Kasi alam mo, yung mga farmers natin, dyan natututo yan sa YouTube University na yan. YouTube University, yan po yung tawag ngayon, no? Matindi pag YouTube University ka. Pasalamat na tayo kasi kahit sa bahay sila, nakikinig sila. Yung mga vlog mo. Opo. Natututo rin sila. Natututo din sila. Kagaya namin noon na hindi ka magpunta sa school, hindi ka matututo. Hindi ka Opo, yun nga Kaya sobrang advanced na po talaga ng ano natin ngayon, Doc. Opo, kaya ngayong araw marami tayong matututunan kay Doc, mga kasaksid. Ako nga pala retired professor na rin. Opo. Nag-retire ako way back 2013. 2013. At age 60, nag-retire na tayo. Concentrate naman tayo dito. Opo, yes po. Magpahinga mo naman tayo. Opo. Tsaka yung parang naging ano nyo po, dito nyo na in-apply. Ano lang dito tayo. Parang ano lang ito, libangan ko na ito. Libangan natin. At the same time, matulungan natin yung mga kasama natin, yung mga laborers natin. Nagtatrabaho dito. Gumagawa ko ng vermicompost. Vermicast. Nagpupulkos ako. At meron akong shredder dyan. Gumagawa ko ng coco peat at saka coco fiber. So, yun nga. Mga naghahalaman, mga nagagarden, bumibili sila. Dito sila bumibili ng vermicast at saka at saka yung coco peat. Ngayon, yun nga, maraming problema rin yung mga farmer, yung mga bumibili sa akin. Hindi sila bumibili ng vermicompost kasi pag sa garden kasi, pag nilalagay nila yan sa ornamentals, nagkikik. Nagkikik. Tumitigas yung lupa nila. At saka yung water holding capacity hindi maganda. Walang hangin na pumapasok. So, medyo tinatamaan sila ng mga fungus. So, naisip ko, gumawa nga ako ng mixture. Ito yung 5-in-1 na sinasabi ko. Siguro ito makakatulong din sa mga nagkahalaman Hindi lang naman sa ornamentals. Lahat ng halaman pwede dito. Ito siya, ipapakita ko sa... Ito siya, nag-produce ako ngayon ng, ito siya, makita mo siya. Ito. Ito yung kung gusto nyo maging productive yung kanilang yung lupa at maging fertile kasi fertile sabi ko kasi ito ay mayroong mga essential elements na kailangan talaga ng halaman natin. Sa lahat ng halaman, maging sa palay. Ay lahat po. Lahat na. Sa palay, mais. Mais, lahat na. Kasi sa po, vegetables, ornamentals, okay na yan. Di ba po, Doc, yung iba, gumagamit sila ng mga tae ng manok para sa palay nila? Pwede rin yun. Pwede rin yun sa... Pwede rin yun, pero mas the best ito, di ba? Kasi, ito, may halo na. Ang na-discover ko,
5-in-1 na sinasabi nila. 5-in-1. 5 mixture of different ingredients in one in one bag. 1 bag. 5-in-1. So pinaghalo-halo ko na. So meron siyang vermicast. So sa halimbawa, sa isang bag, meron siyang vermicast, Opo. yung kukupit, chicken manure, hinalawang ko siya ng CRA. carbon rice hull at saka yung molasses. Pinagsama-sama ko yan. Nang sa kunong gumanda yung texture ng ng organic, organic soil fertilizer na ilalagay nila sa kanilang halaman. Ayun. So, to cut it short, kumpleto na ito. Kumpleto. Kumbaga, all-in-one. All-in-one na. So, sa 5 ingredients, andyan na lahat. Opo. So, yung iba kasi gumagamit lang sila ng chicken manure. Opo. Kung minsan, lalo na yung mga nagkahalaman, kung minsan yung chicken manure hindi man naman nabulok. Opo. So, nagkakaproblema sila. Nagkakaroon ng sakit yung din. Halaman nila. Matay. Magkakaroon ng sakit. So, hinaluan natin yan, pinaghalo-halo natin yan. So, we put it in one. So, ito na siya. Ito na siya. Ilang kilo po ito, Dok? Actually, ito 20 kilos yan. 20 kilos. Okay. Ang selling price natin dyan is 250 pesos per bag. Per bag. Pero kung maramihan, meron naman tayo. Ay, may discount. Lalo sa nakapanood ngayon, Dok, no? Oo. Ito nga, dito siya. Meron ako dito mga stock na ito yung nakikita natin yung carbonized rice hull at saka ito yung mga imimix process na ito, yung chicken manure na pinagsama-sama para wala nang problema. So, napakaganda kung sino yung gustong pwede yan sa sa grapes. At na-try ko nga sa grapes napakaganda. Ito, tinatry ko pa nakikita niyo ito, yung mga pating mga kalamansi treated with bioorganic fertilizer. Ito yung nakita ko po noon na may patong po na ito ginawang yung cocoa fiber na yan. Cocoa fiber. Kasi yung napasyadong napakainit diyan. So ang ginawa ko, ito yung organic tapos sa taas nilagyan ko siya ng mulch yung cocoa fiber para ma-maintain niya yung halumigkig ng lupa. Tsaka yung parang moisture, no? Kasi may moist pa po yan. So ito lang, yan, namumunga na ito. Kaya lang medyo nahirapan kasi masyadong mainit. Opo. Pero hindi nyo na pinapalitan yung Dok, no? Hindi na, ganyan na lang yan. Ganyan na siya, no? Actually ito, minamarkot ko ito. Opo. Nagmamarkot din ako. Ito yung mga sign of markot yan. Mamarkot ako. Naparami. Makikita mo mamaya doon sa likod. Opo. So ito naman yung mga mango ko. Mango. Ito yung sinasabi ng Chukonan variety. Napakatamis yan at malilit pa lang namumula na. The whole year round yan. Oo, namumulaklak na. Maliit pa lang. Yan. The whole year round yan. So hindi na sila lalaki. So ito. And then, ito pala, very recently, meron ako dyan sa likod kasi, meron akong lakatan na banana. Ayun doon po. Lakatan na banana. At banana. Ngayon, nakita ko yung lakatan na yan, pagka tag-ulan, na mataas sila. Lumalaki sila. Naabot sila ng mga 5 meters. So pag pag namunga yan, very lumpy sila. Kaya marami ang pag humangin lang, nabubuhal. Yun ang problema po. Kailangan may po siya. Kailangan siya. May nakakapit na no? Kailangan siya ng tripod. So sabi ko, i-cut ko muna lang lahat ito. Opo. At papalitan ko siguro ng bagong tanim kasi dito sa likod, masyadong medyo nadililiman, hindi sa expose. Kasi may mga mangga po, Dok. May mga mangga kasi kasaksid, kaya nilagay ko na lang yun sa, nilagyan ko na lang siya ng papaya at saka mga vegetables yan. So ito na siya, nilagay ko na sa potting. Sa bag. Ito na yung mga ganito nyo, Dok, binibenta nyo rin? Binibenta for sale lahat yan. For sale lahat po, mga kasaksid. Galing ito lakatan. Lakatan ito, galing ito ng Davao. At minimal cost, binibenta din natin yan. Ayan po ba, Dok, yung pag nilagay nyo sa isang sa lupa, dumadami rin sila? Oo, nag-expand sila ng suckers. Nagpo-produce sila, ayun pala yun. Ayan, ayun yung ko. Yung papaya po. Papaya yan. Kukunti yan, naubos na yan. Naubos na. Halika dyan, dito sa likod.
Ito pong papaya, Doc, yung native po. Red lady yan. Red lady. Red lady. Okay. Mamaya papakita ko yan doon sa labas mamaya. So, yan, doon naman tayo sa kabila, kasaksid. Oh. Ito ngayon yung nakaano siya. Ito yung ano na, yung variety. Nagtanim ako ng grapes na. Ito na po yun, yung variety niya. Yung Riparia. Galing doon sa kaibigan ko rito. Yung Riparia na yan. Okay. So, tumubo. Ilan days na po yan, Doc? Last month lang ito. Pero may mga variety kasi na may mga variety. Mabagal silang lumaki. Ito naman Shakhtar ito. Maano lang ito, matatamis daw ito. Ito yung variety na ito, suited na raw dito sa Tarlac. Proven na, namumura. Proven na siya. So, sabi ko, subukan ko ito. Napakamahal niyan. Parang mas ano po, Dok, no? Mas nauna to, no? Pareha na, sabay-sabay lang. Kaya lang kinain ng kambing ito. Ayun yung ano niya. Nagkainan. Kaya bumagal siya lumaki. So ito, last month lang yung tinanim. Pero ano na, nakaka-recover na rin sila. Yung pala, Dok, yung mga ganyan variety, mga magkano po yan, Dok? Ay, mga mahal. Mga libo yan. Pero ano siya, kumakalat, dumadami siya po. Dumadami siya. Pero kaya nga, yung mga kaibigan ko, dyan sila kumikita. Kasi pag namunga na yung grapes nila, promote nila. Tapos, pag nakita yung mga kaibigan, yan sabi nila. Nagdi-request sila, binibenta nila. Ito yung Shakhtar din. Bali, ang variety po sa inyo, Doc, ng grapes is Shakhtar tsaka Riparia. Bali, tatlo yan. Ay, tatlo. Meron pa doon na So ito yun naman yung naka-container lahat. Parang ano naman po ito, Doc? Ano yan, yung avocado yan? Ay, avocado. Native po? Oo, native yan. Native avocado. Ito na yung mga vermicas ko. Ito yung ginagawa ko sa organic. So, ito na. Talagang marami talagang Dok, pumatangkilik ng po ninyo din. Ang organic. Ito na yung mga grapes ko na itatanim. Ito na. Ito may mga varieties ako dito. 4 na variety ito. Apo. Kabibigay yung last week. 4 na variety yan. Bali, ikalima yung yung katauba. Katauba. Ano pa ito? Manicure finger. Maraming mga pangalan eh. Tapos lahat ito, puro grapes, Doc, no? Grapes yan. Grabe. So, tinikinan ko nga ang niyan eh. Meron nag-order nga ako dun sa Camarines Store, sa Iriga. Hinihintay ko nga yung dating nung grapes cuttings. At yun ang para na may rin dito. Yun na yung naging... Ito na yung Isabela pa. Isabela. Variety, tinan mo. Last month din ito. Pero napakabilis lumaki. Grapes din po. Isabela, no? Isabela. Double L yan. Isabela. Yan, napakabilis lumaki. Dito na po sila gagapang, Dok, no? Ayan, dito na. Diretso na yan. Sa grapes kasi, ang buhay pala niyan sa lupa at saka sa pruning. Mga insekto, minimal na lang yan. Minimal na lang. Hindi naman. Tapos ang kagandahan nito, pure organic pa yung ginamitan. No? Ito meron akong ginawa dito na hindi ko muna. Ilalabas sa public. Lalabas. Pagka maganda yung bunga niyan, saka ako sasabihin nyo. Parang iti-testing nyo po muna. Maraming mga mixture niya. Hinukay ko kasi yan. Maraming mga mixture yan. Mahirap naman magsabi muna ako dito. Mamayang gayahin nila at hindi naman clicking. Tinan mo, napakaganda. Ang ganda nga niya. Pag diniligan mo yan, hindi mag-stay yung tubig dyan kasi soil media na talagang pinaralan ko rin para hindi siya mabulok. Hinalo nyo lang po sa lupa yung, Dok, no? Inalis ko lahat yung lupa. Parang organic yan. Pero organic. Organic at saka meron akong nilagay din na talagang ni-experiment ko pa ngayon. Ito na. Riparia din. Malapit ng magapang, taas yun. So, meron akong mga mangga dito na Ano po to? Hybrid na? Parang Carabao po. Malalaki yan. Ito na, Ito na yung na kinonvert ko na. Ito, dati ito. Ko na ang litos ito. Lettuce? Lettuce ito.
Small scale lang, pero yun nga, medyo na-inlove ako sa pagtatanim ng grapes. Grapes na rin to, Doc, no? Grapes na rin. Influential ako sa mga kasama ko. Kasi palagi nilang pinapanood sa akin yung mga videos nila. Baka ako, ba't kaya nilang magpabunga ng grapes? Ba't hindi natin kakayanin ka ako? So, it's a challenge sa akin. Siguro, hindi pa naman late na mag-produce tayo ng grapes dito sa Tarlac. 1 year do. Tinan mo, pakita mo yung, ito yung na ibinamodify ko na. Ito yung may mga mix na po na may mga mix na yan. Garden soil at saka ibang ingredients na yan. So yan, pagka ano yan, dito sa Gagapang, papunta doon. Gagapang-gapang na sila. Tinan mo, yung kagagawa lang yun. Sinasabi kong banana lakatan. Ito na. Ito. Banana lakatan. Siya po, Dok, matamis siya na ano, no? Napakatamis niyan at yung sa palengke, yung ano, mga malalaki po yan. Ito. Yun po ba yung lata na kulay green na malalaki po, Dok, no? Green, tapos pag nahinog, nag-yellow siya. Yellow, pero ano siya, hindi, yung iba parang over ano na, pero hindi pa, no? Oo. So ito, tinan mo, mga lakatan yan. Mga lakatan. Available po to, Doc. No? Oo, available yan, mga kasaksid, dito sa Molinas Garden. Pagka after mga isang buwan lang yan, pwede nang itanim yan. Pwede na itanim. Ito na, pinapakita ko sa iyo yung ano. Ang ginagawa ko kasi dito, ito, puros litos lahat ito. Tinan mo, ano na. Tinan mo, naka-ano sila, meron akong sweet tamarin. Nakalagay lang sila sa tamarin. Sa drum. Sa drum lang nga. Hindi siya nakalagay sa lupa, sa drum lang. Hindi, dyan lang sila. Meron ako dito na seedless atis. May bunga na yung ano. Rambutan. Ito, namumunga na rin yan. Tapos mulberry, lemon. Lahat po to dwarf po, Dok? Dwarf lahat yan. Yung lemon ko, namumunga na rin yan. Ito dati. Dami kang mga harvest. Ito dati ito, mga ornamentals yan. Ay, nabanggit niyo po na sa ano yun. Nakita ko. Ornamentals ito. Ornamentals. Ngayon, ano na. Panay mga ano na. So, tsaka ito po yung pinakita niyo na may mga harang siya na ano. Kaya ito na yung kuwan ko. Tising ko lahat yan. Ito. Ewan ko kung mag-ibang isip ko kung maganda yung grapes, baka ito lahat ng grapes. Puro grapes. Kasi at saka mabilis po, Dok, yung ROI sa grapes. Nagtanim din ako nung last year, hindi ko nasikaso, ngayon nire-revive ko na naman na ito. Tinan mo kapapayat. Nire-revive ko na naman sila. Ito yung ampalaya po to, no? Ito yung ampalaya na ito. Ganito lang, tinanim ni yan. Juliet yan. Tinan mo? Oo nga, grapes. Ampalaya. Ito na yung shredder. Ayan Andun yung yun yung shredder. Yung shredder ko dito. Ang dami. Hindi nga kami kasi nag-iisa yung tao ko dito. Ang dami niyang trabaho. Ang dami niyang trabaho. Halos araw-araw po talaga. Halos araw-araw. Ito na yung grapes ko nung mag-2 years na ito eh. Tignan mo. Ito yung nauna. Ito yung naunang grapes? Sinubukan ko. Hindi ko nasikaso ito kaya naputol na po siya. Ito meron pang ano yun? Pagdating nung bagong variety, igagrap ko siya. Para ano. Ang dami niyo pong coco peel. Ito yung nakita mo noon. Ito yung narse. Ang problema, sa nursery kasi noon, limited lang ang income doon. Saka, maliit. Wala namang ganong minsan pinapahingi lang. Kaibigan, yung lettuce. Yung lettuce po yung nakita ko ng karamihan na walang market yan dito. Pagka, dami kong na-harvest. Nag-produce ako ng lettuce. Doon ba sa kahon, ano bang tawag doon? Yung aquaponics. Hydroponics. Hydroponics, Gumawa ako ng sarili kong formula yan, hindi ako bumili.
Oh, yun nga po, nakita ko din eh. Ang ganda kasi sa soils ako, kailangan ng halaman ganito, pulmulito. Ang lalaki eh. Hindi na kayo bumili sa market kasi may nabibili po nun eh, di ba? Oo. Ang problema nga nung nag-click na yun, ang dami na, pinabenta ko dun sa kasama namin. Hindi naman nabenta, mumurahin lang. Pero may bibili na 40-50 pesos per kilo, ano yan? Oh, ilang piraso na yun halos isang balde na yun. So, kako, hindi, walang dito. Dapat ito sa Manila ibenta. Sa Manila. Dito sa probinsya, napakahirap ang benta. Ganun nga. Mabuti nga at nauso na yung Swamp. Ano ba yan? Yung unlimited na... Samgyup. Samgyup. Yun. Doon na nila bibili na doon eh. Gano'n. Yan, so ito. Nag-seedlings din ako. Dito noon, ang daming ko ang stock na hindi ko na naasikaso yan kasi yung seedlings naman, yung mga vegetables, marami na rin nung araw, ako pa lang nagsiseedlings dito sa Ignacia, mabili pa yan. Itong mga seedlings. Saan kayo pong nagbibenta ng seedlings? Ako noon, dito pa. Mayroon na kaming pwesto dyan sa dyan sa bayan. Napakaraming bumibili. Napakarami. Pero nung very lately, marami na rin. Nagsipasukan na rin. Nagsipasukan na rin. So, ayun. Sa Kamiling, wala pa noon. Ayun, marami na nagsusupply doon. At saka dito sa Santa Ignacia, sa Palengke, sabi niya, wala na rin. Wala na rin ano dyan. Wala, mahina ang kita dyan. So, ito nga, dyan, nakalagay lang dyan. Parang hobby ko lang ito ba na pinapamukha. Ito yung hobby na na mapapakinabangan mo yung tinanim mo. So, frankly speaking, pagka ang target ko ngayon, pagka nag-click yan, tuloy-tuloy na yung pagtatanim ko ng grapes dito. Puro grapes na, ilalahat. Lahat yan, siguro, alisin ko yung mga lilinisin ko ito at tatamtan ko na ng grapes ito. Puro commercial na ito. Commercial. Malawak po ito. Pag marami ka mga harvest. Ito nga, Kaya nga, hindi ko na naasikaso ito Opo. Hindi ko na naasikaso ito at kasi talagang ang plano ko talaga dito for expansion na yun sa grapes. Opo. Kaya lang, dahan-dahan lang muna. Dahan-dahan lang muna. Mag-iipon ako ng mga varieties na Ito po, Doc, ano po yung mga varieties na yun? Sili po ba yan? Or Kalamansi? Ano yung kalamansi yan? Kalamansi. Junior. Ito ganito pag agapan tilik na niya. Ati kwarta niya. Ganon. Dapilangan na. Yan, yung kasama Hello, sir. Si sir po yung kasama ni sir dito. Si Junior, siya ang inaanak ko pa sa kasal yan. Ayun, Si sir ang talagang tagapamahala, taga-alaga ng Kaya ang gaganda, sir, Pag ganun daw, sir, mapagmahal daw sa asawa, sir, tama ba? Tawa daw. Ito naman yung lemon dyan. Ito. Nung nagpunta, kasi yung anak ko nasa Brazil noon. Dali ko ng Brazil. Nag-destino siya doon sa Department of Foreign Affairs. Nakakuha ko ng Brazilian ilang variety? At ang lalaki niyan pag naamunga yan, by June, makikita malalabas na yung bunga. Lalabas na yung bunga. Ayos mo, Sa Brazil pa. Sa Brazil yan. Ito kay Mito ba to? Tawag dito. Yung Hindi, ito yung tawag dyan. Chico ito. Chico variety. Chico. Ito naman yung mga miracle fruits na yan. Ito yung mga mangga ko na sweet catimon ito. Opo. Sinasabi nila sweet catimon. Sweet catimon, dwarf mango. Dwarf mango. Ito. Di ba po, double root stock po yung Doc, no? Oo, yung iba, double root stock. Ay, yung iba, double root stock, yung iba, hindi po. Hindi po. Ako na ang nagtatanim, ako na nag-grap dito. Ito na, ready to plant na. Ready to plant na to. So, meron naman ako dito coffee. Yan na. Ito, coffee. Coffee yan. Then ito, yung tawag dito, yung rambutan. Ito na.
Yung coffee dyan. Ito yung mga ano ko. Ito pong coffee nyo po, Dok. Kailang harvest na po kayo dito? Wala pa. Namumulaklak lang. Namumulaklak. Pero hindi naman nagtutuloy. Nahayaan ko lang muna dyan. Siguro gusto niya, kasi mainit. Gusto niya medyo malamig po, no? Medyo malamig. Ito rin po, coffee din po ito, no? Oo, coffee yan. Ito naman yung fruit cups nursery ko. Ito na, talagang pupulbas ko sana ito, pero nakita ko yung demand ba ng tao eh. Malakas ang demand, pero marami na akong kakumpetensya dyan sa labas. So, bibihira na yung bumibili dito. Kaya kailangan dapat ano po talaga, no? Yung makapag-isip po kayo ng panibagong technology. Yun nga. O kaya bagong diskarte na itatanim po, no? Yun nga, nakita ko nga na ito yung vermicast production ko. Ito siya. Ayan. Ito, ini-screen na namin, papakain namin sa uod yan. Para maging clean siya. Ito yung stock namin. So, ito, sa tag-ulan ito, papakainin namin siya ng... Tayo ng ano po to, no? Oo. Baka. Papakainin namin siya ng... Ang tawag dito. Yung African Night Crawler, lalagyan namin siya. Para ano siya. So, ito, ito, plano ko talaga ito. Na ito. Sa grapes na lang lahat ito. Opo, parang lalagyan nyo na lang ng ano po, no? Lalagyan ko na lang siya. So, grabe, mga succeed, ha? Ganda pala ng grapes ngayon, no? Oo, nakita mo naman yung video. Talagang mabilis ang ROI. Mabilis yan. Alam mo kung saan sila kumikita? Doon sa cuttings eh. Cuttings. Oo, sa cuttings lang. Yung pag, ano po nila, Dok? Pagpipitas ba yun ng ano nila? Yung bunga niyan, ano lang, seasonal yan. 2 beses. Pagka dry season, pagka may greenhouse naman sila, pwede sila mag-harvest ng 3 beses. Pag nasa greenhouse sila? Kasi 3 buwan na, hintay mo yan eh. Parang palay din po. 3 buwan na. Pagka nag-prune ka ng September, by December para ano yan. Ani. Mag-harvest sila. Tapos yung pag-dispose po niya, Dok, marami ka mapagbebentahan. Ay, oo. Dito babagsakan. Lang walang problema sa Gulf dito eh. Ilagay mo lang dyan sa palengke. Meron na agad. Maraming buyer. Maraming buyers. Saka iba yung grapes na galing dun sa mga imported ng grapes. Iba sa dito iba tinanim. Yung lasa. Mas maganda yung Yung dito, Dok. Mas masarap, mas crispy at mas matamis. So ito yung variety ko. Daming tanim ni Dok. So ito ito talaga for expansion na yan. Opo. Lahat ito grapes siguro. For expansion ng grapes. Plano pa lang dyan. Opo. Pag may budget tayo. Kasi mayroon na po kayong ano doon testing eh. Tapos hahaba pa to. Lalakad pa yung ano niya. Gagapang. So ito, tinan mo ito. Ito yung gagawin ko sana water reservoir eh. Ito. Parang reserva ng tubig po. Tubig sana pero at the same time kung pwedeng paliguan. Opo. Pero hindi na maganda yung pagkakagawa. Nag-crack siya. Ayaw nga. Tinan mo. Nag-crack siya. Ganito. Alisin ko lahat itong mga banana dito. Opo. Ito po yung mga lakatan pa po yan. Lakatan lahat yan. Nagdudugtong-dugtong nga siya. Yung sa ano nyo na what po, Dok? Paano naman po yung parang masasuggest nyo po sa ating mga nagtatanim ng palay when it comes po sa lupa nila? Kasi sobrang acidic na po ngayon, Dok. Yun nga. Actually, nung asa TCA ako, researcher din ako ng PhilRice. PhilRice. Sa PhilRice ako noon. Halika, mapo ka. Sige po. 15 years ata o 20 years akong Grabe, tagal po, no? Nag-ano ko sa PhilRice na yan.